yung combination of every part. Every part that is connected to each other. Ang bawat bahagi konektado sa bawat isa. Kaya makikita mo po yung force at saka makikita mo po yung gumagana, umuubra. Kasi mayroon pong mechanism. Mayroong mechanism. Every part of the body very well function. Function lahat. Kasi kung pag-uusapan po natin yung body of Christ, kasi yun po yung sinasabi sa 1 Corinthians, na Iglesia as a body of Christ that composed of every member. After na nag-decide ka na tanggapin ang Panginoon bilang iyong sariling tagapagligtas at nag-commit na ng iyong buhay, you become a part. Naging isa ka na. You are belong to that body. Bahagi ka na doon. At dahil bahagi ka na doon, na ano ka na doon, nakakabit ka na doon, you need to function. Kailangan kang mag-function. At kapag hindi ka nagpa-function, mayroon pong tendency na maapektuhan ang ibang bahagi at mayroon ding tendency na makakasira ka ng ibang bahagi. Yun po yung mechanism. Kaya nga may pinapuputol ang Panginoon ng mga sanga na hindi nag-bear fruit, no? Doon po sa John, sinabi niya po doon. Kasi ano po yun kailangan po talaga na everyone must be connected with each other. Kailangan po nakakonect ang bawat isa sa isa't isa. Kaya yung problema natin po minsan, bakit nagkakaroon po tayo ng disagreement because of lack of communication. Yun po yung problema doon. Kaya marami pong itinuturo ito. Ito po yung kasulatan, yung bahagi ng kasulatan na ito. At ito po ay nagsasabi din po ng harmony. Kung sa mga awit pa, may harmony. Sabi niya, ang harmony po, isa po siyang musical term na ang bawat isa, everyone singing together in one song. Pero may part ang bawat isa. Mayroong tenor, mayroong alto, mayroong soprano, mayroong bass. Pero nag-aawit sila sa isang awit. Ngayon, ang resulta, harmony. Si Ate Bing kahapon, tinitingnan ko siya nung makita niya, nung maramdaman niya na, ramdam ko rin yung maramdaman niya Ate Bing. Kaya, ano niya na yung, yung harmony, nakita na, malinaw na may talagang may harmony. Nasigla din siya. Tayo agad dyan. Sige. Akit na tayo sa stakes. Kasi alam nyo po, ganun po yung kasiyahan. Ang kasiyahan talaga na mararamdaman doon po sa nangyayari, gawa ng tinatawag nating sama-sama sa iisa. Sa iisang layunin, sa iisang bagay, sama-sama. Doon po, maganda yun. Ang tinatawag natin na harmony. Kaya kapag wala pong, hindi nagpa-function, bubog ang isa, ay hindi ka makakapag-i-expect po na tinatawag natin na harmony. So, yun po, Sabi nga sa Bible, hindi pwede sabihin ng mata, hindi pwede sabihin ng paa dahil paa ako, wala akong pakialam sa mata. Ganon din sa mata, dahil mata ako, wala akong pakialam sa kamay. Pero hindi po yun ang tinuturo ng Bible, kasi tinuturo po ng Bible talaga, talagang every part will be affected kapag ka mayroon pong nagmamalfunction. Ang sabi nga po sa kasabihan natin, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Yun po. Ito totoo po yung nangyayari sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Kaya napakahalaga po yung tinatawag nating togetherness. Sabi nga ni Pastor George nung minsan ng Sunday School, there is joy and togetherness. Mayroon pong kagalakan doon sa pagsasama-sama. So, unang bagay na atin pong titignan
titingnan dito para po feel natin, mapi-feel natin na tayo po ay belong to each other, no? Belong to each other. Titingnan po natin dito sa unang bagay. Ito po, valuing ourselves. Ano po ito, no? May value po tayo. Kaya lang, hindi nangyayari kasi parang binabaliwala natin, kaya hindi tayo nagiging valuable. Kung minsan, ganun po yun. Sana napakarami naman, napakaganda naman ng kapatid, napakaganda ng kakayanan mo, yung gift mo na ibinigay ng Panginoon, maganda. Kaya lang, hindi ito nagagamit, nagiging baliwala lang, nagiging walang value siya. So napakahalaga po ito na titignan po natin ito, valuing ourselves. Sa atin pong cultural complexity, mayroon po tayo kasing gano'n cultural complexity. Tayo po na mga Pilipino, sa nakaugalian natin, pagka makakita tayo ng Amerikano, parang behind tayo agad. Amerikano yan ano po gagawa natin dyan? At gano'n kagad. Parang mataas kagad yung nasa mind, mataas sila kaysa sa atin. Yun po yung mga problema doon. Kasi mas mataas sila, mas mahalaga sila, ganun. Pagdating nila dito sa atin, alagang-alaga yan nila. Pero para pagdating natin doon sa kanila, parang baliwala na. Kunin ka lang yung dyan. So, ano lang po yun, kasi yung tayo po ng mga Pilipino, may ugali po tayo na mapagtanggap ng bisita, magdalaga, kaya kahit sila ganun. Sige, sagot po tayo. Ano na pag tayo po ay Kristiyano, na sinabi sa Bible na don't forget to entertain strangers.